Alright, good evening Mabsat. Bago tayo mag-dinner at mag-relive ulit mamaya, mag-last subtopic tayo ngayon. Naka-live actually si si Vodcaster. Kaso may topic siya kanina na yung AMLAC naglabas ng freeze order laban kay Jingo. This was 2 hours ago. Ilang minutes to? 30 minutes, 29 minutes. Tapos, Grace po, binunyag sa ICC ang katiwalaan ni Cheese! Ay, really? Ay, really? Oh, sige, mamaya na lang ito. Mamaya, check ko muna. Pero ito muna ito guys ha. AMLAC naglabas ng freeze order laban kay Jinggoy, kay Joel Villanueva, kay Ko, itong mga picture na to, sila yan. Oh, tingnan natin ano mangyari. Bilisan na lang natin. Habang naka-live si Podcaster. Naka-live siya sa kanyang tungkol sa 1 billion deal daw ni Marcoleta allegedly. Allegedly. Okay pa. Caballeros, buenos tardes. Ito na yung sinasabi natin, forthwith. Forthwith na. Nag-express tayo ng disappointment sa committee, sa Blue Ribbon Committee ni Ping Lacson. Pero impressed tayo sa pangyayari ngayon. Talaga naman, medyo mabilis na nga, bumibilis yung pag-usad ng investigasyon at aksyon ng gobyerno. Mga kabsat, 93, 7 na lang sa inyo hindi nagla-like. Baka naman, like na tayo bago tayo matapos, mga kabsat. Like na po, gawin ng 100 yung like natin. Maraming salamat, mga kabsat. Okay, tuloy. Laban sa mga senators and kongresista involved sa katiwalian sa 1.2 trillion flood control projects. At the good news ngayon ay inanunsyo na nga ni Justice Secretary Boying Remulla na nag-issue na ang Anti-Money Laundering Council ng freeze order sa mga di umano'y nakawid na yaman ni Senators Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Siyempre, patikim pa lang yan. Susunod pa dyan si Cheese Escudero at ngayon nabanggit yung pangalan niya, si Bong Revilla at iba pa, pati mga kongresista. Yun lang Let's hope. Let's keep our fingers crossed. Kaya pala absent si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Baka iniikutan yung lahat ng mga bangko na may pera sila, wini-withdraw. Pero baka nagawa nila yun doon pa lang after na nag-deliver ng SONA si President Bongbong Marcos at sinabi mahiya naman kayo. baka doon pa lang nalimas na. Pero let's hope for the best. Na may pera pa nga talaga. Let's hope for the best. At sana hindi lang si Joel Villanueva. Baka nailipat lang yung pangalan doon sa girlfriend niya na maganda. Girlfriend niya na maganda. Dapat pati yun covered ng AMLAC. So yan patikim pa lang yan. Hindi yan based sa actions pa lang yan ng Uy, Sir Bad, alam mo may chismis ako. Nag-deactivate yata or inalis na nung magandang babae yung kanyang Facebook. Hindi na siya ma-search. Wala na. Naka-deactivate na. Mukhang ayaw na magparamdam. Paktay tayo dyan. Sige, tuloy. Ng initial work ng ICI in coordination with the Department of Justice, the NBI, and of course with the Blue Ribbon Committee under Ping Lacson. Siguro ito na rin, base na rin ito sa testimony ni Brian Hernandez at ngayon kaya nga kaagad-agad na yung affidavit ni Henry Alcantara ay isinign na doon sa DOJ kasi gagamitin pala nila yun laban sa dalawang senator at si Saldico. So lumalakas ng ebidensya at siguro yung may nakatulong rin yung mga dokumento ni Brian Hernandez kahit minus yung computer niya na naiwan pa sa bahay na ayaw pa niya i-turn over. Pero maganda ito kasi susunod dito sa pag-freeze ng assets ng mga ito, hindi i-freeze. Kasi ang AMLAC hindi lang yan made up of officials from government, made up of mga private sectors, mga bankero, mga lawyers, ganon. Mga cross-section yan para hindi maabuso, mga financial experts,
So sila mismo nakikita may prima facie evidence. Sila mismo nakikita yung mga testimony ni Brian Hernandez, nila Diskaya, nila at yung si Mendoza at si Alcantara are sufficient to pin down itong sila Jinggoy Estrada, Villanueva, Zaldico at iba pa. Otherwise hindi sila magpapagamit sa gobyerno. Kasi hindi yan government, private and government agency yan, AMLAC. The fact that they saw prima facie evidence, the fact that they saw na probably guilty si Jinggoy at Joel Villanueva, kaya inisyuhan nila ng freeze order. Patikim pa lang ito, susunod pa dyan ang formal filing by the National Bureau of Investigation ng mga kaso. Kulong. Anti-graft kasama ng malversation of public funds na hindi naman tayo lawyer, pero if I remember it right, non-bailable ito. Non-bailable. Ibig sabihin para makukulong talaga ng kaso. Kulong kaagad habang nililitis ang pag lumabas na yung warrant, kulong kaagad, wala nang Wag niyong hayaan na makalis ng bansa yung mga yan, ina-undergo trial yung kaso. Ibig sabihin, balik kulungan na si Jinggoy Estrada. At least ngayon, meron siya bagong class cellmate. Kasi sino yung bagong cellmate niya? Nako, kawawa naman yung bagong GF. Tay dyan. Joel Villanueva. Kawawa naman to si Joel Villanueva. Paano na yung girlfriend mo yan? Ang ganda-ganda pa naman. Baka mapunta sa iba. Habang wala ka, baka pagbalik mo, may baby na. Kawawa naman to si Joel. Kawawa rin naman ng girlfriend. So, yan. So, congrats. Uy, grabe ka naman. So, mali ako na-click. Sorry. Si Joel Villanueva. Grabe ka naman, Sir Bat. Wag naman ganyan. Nasasaktan si Jesus is Lord. Wag ganyan. Nako po, masasaktan sila. Wag ganyan. Wag mong ginaganyan si Joel Villanueva. Magagalit ang Jesus is Lord. Nako po, wag ganyan, Sir Bat. Wag ganyan. Paano na yung girlfriend mo yan? Ang ganda-ganda pa naman. Baka mapunta sa iba. Aray. Habang wala ka, baka pagbalik mo, may baby na. Walang sound? Si Joel. Kawawa rin naman ng girlfriend. Walang sound? So, yan. So, congrats. Congrats. We are happy about this news. Yun lang. Walang sound? Baka baka Mr. Jan, yan ang parati natin sinasabi. Baka transfer na sa mga Bolt. Pero okay lang. Sa akin, what is significant dito, kahit hindi mahabol yung mga pera, kasi ma-freeze rin yung mga properties nila. Yun, hindi mabilis i-dispose, pati mga kotse. In coordination with the Land Registration Authority, LTFRB and other agencies. So, ang mahalaga dito, nakita rin ng AMLAC na may malakas ang kaso laban sa kanila at talagang makukulong sila. Kaya susunod dito, hold departure order na. Ilabas nyo ng mabilis. Baka wala na sa bansa. Baka umalis na via the back door. Baka tinulungan ng mga Duterte para dumaan doon sa amin, sa Mindanao, si Joel Villanueva at saka Jinggoy. Paano na yan? Mga lover boy pa naman itong dalawa. Yung isa talaga lover of boys, yung isa lover of girls. Young girls. Kasi fresh graduate pa lang daw yung girlfriend ni Joel Villanueva, pero meron ng mansyon at boutique, high-class boutique. Ay, paano na si Nene niyan? Paano na? Kanino ng politiko mapunta si Nene? Your workflow is important to us. Please wait indefinitely. With Monday.com's intuitive work map. Okay. So, panoorin natin itong anunsyo kanina, bago ma-end yung hearing ng Blue Ribbon. Ito ang anunsyo ni Secretary Boying Remulla. You're done for 4 hours, ano? Are you at liberty to share with this committee kung ano yung nangyari for the past 4 hours? Thank you. So we had the NBI come over, the AMLC, and of course the NPS is housed in the DOJ compound. So we met in room 206 over the affidavit of Mr. Alcantara and was there present to answer questions. And we determined that the NBI would be investigating it. And at the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. And at the same time, we contacted
the AMLC and told them we gave them a digital file of the. So complaint na ha, complaint na ng NBI. Lagot. Balik kulungan kung hindi pa makatakas. I mean, somebody was present already, but there's a saying, we gave a digital file to the AMLC, and they already started acting on this because it is already a filed complaint with the Department of Justice. So given that, I believe the freeze orders. Mali palang title ko, na-file na pala yung complaint by the NBI sa DOJ. Kaya na-issue na ng AMLC or AMLAC ng freeze order. Been issued already by the AMLC over the bank accounts of Penn. Against how many persons and who are they? Sir, the recommendation of the NBI for prosecution, and probably this is what AMLAC followed, are as follows: for Mr. Alcantara, for Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Congressman Ko, Elizalde Ko, former Undersecretary Roberto Bernardo, and former Congresswoman Mitch Cahayon, and the crimes committed were all specified in the sheet given by the NBI to us. So far, these are the persons, but we are still looking at the case of Commissioner Lipana and his spouse, who was a contractor, since it was already touched upon by Engineer Alcantara, and we're working on that now, sir. Thank you very much, sir. Nagtanong siya, bakit wala pa daw siya si EDSA? Wala pa si Bong Revilla. Hindi pa sapat, EDSA. Hindi pa sapat ang mga ebidensya sa kanya. They are putting it all together. Ito kasi kina Jinggoy, medyo, hindi lang medyo, kuha na talaga, ha? Hinog na kasi ilang hearings na to eh. Ilang hearings na to from simula pa doon sa House, government record naman yun, yung na-establish ni Ping, merong 600 million si Joel na insertion, 350 million kay Estrada, at lahat-lahat na. Yung kay Kwan, ngayon pa lang. So nagkakalap pa sila more evidence. Pero relax lang kayo. Pero yun lang, the sad news is na mababalitaan niya ni Bong Revilla na masangkot yung pangalan niya, baka alam niya sangkot na siya. Baka last month pa na-withdraw na lahat ng pera niya. So that's the price we have to pay sa democracy. Hindi naman pwede gumalaw ang gobyerno outside of the law. So outside of the legal system. Ibig sabihin si Budots o Sir Bad, total hindi pa na-freeze yung kanyang bank accounts, baka ilipat niya, baka lang ha. Kasi hindi pa naman siya binigyan ng freeze order. Otherwise, magka-chaos tayo. Pero tulad noon, nakulong siya, hindi naman na ibalik yung pera. Di bale na, basta makulong lang. At kung sino man, dapat iboto natin si Risa Ontiveros o si Ping Lacson, ang presidente sa 2028, para siguraduhin na talaga na hindi mapapardon o bigyan ng bail yung mga ito. Oo nga. Hindi allowed sa batas. Sino ba ang nagbigay ng pardon sa kanilang dalawa? Kilala niyo na kung sino, panahon ni Digong. Tapos nabigyan ng bail. Ha? Tulad yung ginawa ni Duterte. Kung hindi niya pinakawalan dito si Jinggoy, na sana tayo ng billion of pesos in public funds. I'm Sarah, one of the survivors after the Zerg consumed Earth. Once again guys, sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Good evening mga absat. Ay, walang sounds. Trillions na siguro. Si Bong Revilla hindi talaga natututo. Sabi na nga natin, may tama talaga si Bat. Mainit talaga ang antena ko kay Bong Revilla. Ilang linggo na natin binabanggit si Bong Revilla. Yun, hindi lang nga maisama. Kahit nga do yung si biro nyo, commissioner pa naman ng ito na atang pinaka-corrupt na commissioner ng Commissioner Audit si Lipana. Hindi rin maisali kasi kanina lang nga siyang binanggit na naglalakad ng mga project niya. Isipin niyo yun, kaya kahit magalit man kayo sa akin, malaki ring kasalanan dito si President Bongbong Marcos. Sino ba nag-appoint kay Lipana? Ikaw ba o ako? Hindi, si President Marcos. Ito, sino bang kaalyado? Kaalyado niya ito sila Sila Jinggoy Sayang. Good governance talaga ang kulang. Kaya dapat matuto na tayo sa 2028. Kilatisin talaga natin yung mga niluluklok natin sa pwesto. Hindi dahil may pangalan na Marcos or may pangalan na Duterte, automatic, iboboto na natin.
Dapat yung hindi galing sa hindi magnanakaw at hindi galing sa political dynasty. Mga Dutertes, galing rin naman yan sa political dynasty. Tatay, governor, nanay, mayor. Hindi ba dynasty yan? Okay, tuloy tayo. So may I submit to you the document given by the NBI and the received copy of the DOJ of the Sinumpang Salaysay. And the case is what specific crime? Sir, as to each one, the crimes that violation of Section 3, Republic Act 3019, Article 211 of the Revised Penal Code, indirect bribery, and indirect bribery, the Revised Penal Code, malversation of public funds. Malversation of public funds. President, thank you very much, Secretary. Chairman, because we're running out of time and I'm very interested in Quezon City, I will give my 2 minutes to Senator Rizal Veneros Orsu. All right. Okay, saka na. Okay na, yun na. Thank you, Secretary. At yun, ulitin natin ang nakasuhan na ng NBI ay si Joel Villanueva, JIL. Joel is, kayo na bahala. Joel is a lover. Joel is a jailbird. Paktay tayo dyan. Unavailable. Batang kwa na, bilibid boy na si Joel. Batang bilibid. Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, returnees. Kung may rebel returnee, meron na kulong returnee. Of course, yung bata ni Romualdez. Pati si Romualdez, nanginginig na ito. Kasi after kay Saldico, baka siya na. Representative Saldico, although nasa abroad, pero kung formal na nakasuhan, ipapa-Interpol na yan or ICE sa Amerika. Ito, sayang, kaibigan ko pa naman. Former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, na according to Ping Lacson, ay the richest Undersecretary in the world. At former Representative Mitch Kahayon Uy, batang DDS, ngayon batang Marcos na. And former DPWH Engineer Henry Alcantara. Wala si Bryce, dahil si Bryce pinoprocess pa yung kanya. Kung kailangan kasi kasuhan bago ilagay sa Under Witness Protection Program. So baka si Bryce hindi pa naisama dahil hindi pa niya tine-turn over yung computer niya. Kasi di ba, sabi ni Ping, hindi kita i-recommend sa Witness Protection Program hanggang hindi mo i-turn over yung computer mo. Naudlot dahil sinabotahe ng CIDG. At kung wala itong anunsyo ni Justice Secretary, napaka-boring and useless naman. Isa lang pangalan na dagdagan, Bong Revilla. Napaka-boring itong walang nangyari dito sa hearing ng Blue Ribbon kasi hindi nga nailabas yung lista na nandoon sa computer ni Bryce Hernandez. Pero buti na lang may anunsyo dito kaya medyo naging may kabuluhan yung hearing. So sabi ni Boying Remulla, yung mga charges laban sa kanila include violation of the graft and corruption law, anti-graft and corruption law, indirect bribery, and malversation and malversation of public funds. Yun. At isa sa mga strong kwan dito ay yung yun, mainly pala ito kaso tumatayo doon sa mga declaration ni Bryce at saka ni Mendoza at nila Alcantara sa mga hearing sa Infracom, sa Blue Ribbon, at especially yung affidavit ni Alcantara kasi affidavit yun Si Bryce Hernandez nag-a-apply pa lang pero sa witness protection pero hindi pa nag-submit ng affidavit. Naunaan siya ni Alcantara. Kaya iyak talaga si Joel. Hindi na nagpakita kanina. Either yun busy nagwi-withdraw o nagpa-transfer sa bangko niya o kaya busy na nagpa-pack up na para umalis sa bansa. Dapat may holding party. Wala nang galawan. So sabi ni Remulla na kwan siya, tiyak niya na by this time na ilabas na yung arrest yung freeze order. So
tapos na ang maliligayang araw. Okay, ha? Nag-knockout ka but you cannot enjoy your loot dahil nasa loob ka ng kulungan. Ha? Okay. Panoorin natin itong interview kay Boying Remulla sa DOJ. Narangan tayo. Okay na tayo dito, Absat, no? So, yan nga yung guys, naglabas na ng decision ang SOJ na yun, nire-recommend nilang kasuhan ng criminal case itong mga binanggit na mga senador, congressman, tsaka USEC, no? Kaya nako po, magsisiiyakan na naman sila. But anyway, Absat, mamaya tuloy na naman tayo. Dinner time muna tayo kasi 7 o'clock na 7:12 na actually. Dinner time muna tayo. Sa mga bagong pasok dyan, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ilan na yung like natin? Naku, pwede ko nang i-edit yung live natin kanina. Yung unang live natin sa Blue Ribbon. Yung part 1, pwede na. Pwede ko na siya putol-putulin. Okay na. Puputol-putulin ko nga to para mayroon tayong ma-upload mamaya. Alright? So, kita-kits tayo sa ating next live stream, Absat. Maraming salamat. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Dinner time muna tayo, Absat, no? Kasi, alam niyo naman, nagluto tayo ng foods dyan, nagpaluto na tayo dyan, kainin na natin to. Mahirap na kapag lumabig yung pagkain. Kain muna tayo, Absat. Again, kita-kits tayo mamaya. More blessings. God bless. Bye-bye.